Alam ng Memphis Grizzlies superstar na si Ja Morant kung ano ang kinakailangan para manalo ng NBA Rookie of the Year award. Sa tingin niya, ang bago niyang teammate na si Zach Edey ay nangunguna na para makuha ang parangal sa paparating na season. Habang abala sa isang charitable event ngayong linggo, tinanong si Morant tungkol sa kanilang mga recent workout ni Edey, ang number 9 pick ng Grizzlies sa 2024 NBA Draft. Pinuri niya ang 7'4" center mula Purdue. Siguradong Rookie of the Year. Madali lang sa tingin ko, sabi ni Morant sa isang video na ipinost ni Matt Infield ng Action News 5. Hindi naman ako nasorpresa, syempre, matapos makita kung paano niya dinomina ang college. Pero pagdating sa workout, handa na siya. Ang summer workouts ko ay tinatawag kong boot camp. Kaya nang pumasok siya, sinabi niyang gusto niyang mag-workout kasama ko at natapos niya ang buong linggo ng workout, malaking bagay iyon para sa kanya. Si Edey ay naging dominante sa college level. 2 beses siyang naging National Player of the Year at tinapos ang kanyang career sa Purdue bilang all-time leading scorer at rebounder ng programa. Sa kanyang senior season sa West Lafayette, nag-average siya ng 25.2 points, 12.2 rebounds, at 2.2 blocks per game. May ilang tanong tungkol sa kung paano magta-translate ang laro ni Edey sa NBA dahil hindi siya binigyan ng pagkakataon na mag-shoot malayo sa basket sa opensa ni Matt Painter. May mga pangamba na baka hindi niya kayang mag-stretch ng floor. Tila pinawi ng Grizzlies forward na si Jaren Jackson Jr. ang mga alingas-ngas na ito sa isang panayam sa Chris Vernon Show sa Grind City Media. Ayaw kong ilabas ang lahat ng mga bagay na ginagawa niya. Gusto kong siya mismo ang magpakilala, sabi ni Jackson. Isa lang ang pagkakataon mo para magpakilala bilang rookie, kaya hindi ko pwede sabihin lahat ng ginawa niya. Hindi nakapaglaro ng husto si Edey sa NBA Summer League dahil na-injure ang kanyang ankle sa ilang laro, kaya inupuan siya ng Memphis upang hindi na mas lumala ang injury. Pero ngayon, bumalik na si Edey sa court at nakakuha siya ng respeto mula kay Morant. Mas maganda na ngayon ang skill set niya, sabi ni Morant. 7'4" siya, pero ang kanyang shooting touch, magaling talaga. Rookie of the Year, iyon lang ang masasabi ko. Sa ibang balita naman, si Jason Tatum, ang star ng Boston Celtics, kamakailan ay nagbahagi ng kanyang mga inaasahan noong nakaraang NBA Finals at inamin na inisip niyang ang Denver Nuggets ang pinakaposibleng makaharap ng kanyang Celtics para sa kampyonato ayon kay Gary Washburn ng Boston Globe. Sa isang panayam, isiniwalat ni Tatum na habang umuusad ang NBA playoffs noon, naniwala siyang ang Nuggets lang ang team na kayang makipagsabayan sa Celtics at magbigay sa kanila ng matinding laban. Lagi akong tinatanong ng mga tao, kailan nyo nalaman na mananalo kayo ng championship? Noong natalo ng Minnesota ang Denver, naramdaman kong ang Denver lang ang team na pinakamaganda ang laban sa amin. Akala ko makakaharap namin ang Denver sa finals at magiging maganda ang serye. Ang pahayag na ito ay nagpapakita ng respeto ni Tatum para sa Nuggets at sa kanilang star player na si Nikola Jokic, na galing sa pagkapanalo ng kanyang ikatlong MVP award sa loob ng 4 na season. Ang Denver ay may malaking momentum mula sa kanilang championship noon, ay tila handa na para sa isa pang malalim na playoff run. Ang Boston Celtics na nagtapos sa 2023 to 2024 na regular season na may kahanga-hangang record, ang pinakamahusay na team sa liga. Ngunit, sa kabila ng kanilang dominasyon, may mga duda sa kakayahan ng Boston na tapusin ang mahahalagang playoff series dahil sa mga nakaraang pagkatalo. Alam ni Tatum at ng kanyang mga kakampi ang mga pag-aalinlangang ito, ngunit matagal na nilang pinaghahandaan ang kanilang inaasahang laban sa Denver. Nagbigay ng problema ang Denver sa Celtics sa regular season, tinalo sila sa parehong laban. Noong Enero 19, nakaligtas ang Nuggets laban sa Celtics kung saan nahirapan si Tatum at hindi na ipasok ang posibleng game-tying shot sa huling segundo. Nang muling magkaharap ang dalawang team sa Denver,
Nanalo muli ang Nuggets at muling nahirapan si Tatum, nagtala lamang ng 15 puntos at nagmintis ng isang mahalagang shot sa huling bahagi ng laro. Ang mga larong ito ang nagtulak kay Tatum na maniwala na ang Nuggets lang ang tunay na makakapagbigay ng matinding hamon sa Celtics sa isang 7 laro na serye. Sa kabila ng matataas na inaasahan para sa isang Celtics and Nuggets finals, nagkaroon ng hindi inaasahang twist sa Western Conference Playoffs. Ginulat ng Minnesota Timberwolves ang Nuggets sa isang mabigat na 7 laro na serye. Inalis ang Denver at winasak ang prediksyon ni Tatum. Para kay Tatum at sa Celtics, gayunpaman, nagbukas ito ng pinto para sa kanilang pinakapinaniwala ang pagkakataon na manalo ng kampyonato. Inamin ni Tatum na nang matalo ang Nuggets, nakumpiyansa siya na makukuha na nila ang titulo. Bagaman natalo ang Celtics sa isang blowout loss sa Game 4 ng Finals laban sa Dallas Mavericks, bumangon sila sa Game 5 upang makuha ang NBA title. Pinangunahan ni Tatum ang laro na may pinakamataas na points, kinokumpirma ang tagumpay ng Boston bilang NBA champions. Sa pagninilay ng season, ipinahayag ni Jason Tatum ang kanyang respeto sa Denver bilang isang karapat-dapat na kalaban at binanggit na ang isang posibleng finals matchup sa hinaharap sa pagitan ng Celtics at Nuggets ay nananatiling isang kapanapanabik na posibilidad. Ano sa tingin niyo mga kaibigan? Sa ibang balita naman, ang 14-time NBA All-Star na si Kevin Durant ay nagkaroon ng kahangahangang 3 season kasama ang Golden State Warriors. Nanalo ng back-to-back NBA championships noong 2017 at 2018, muling nakapasok ang Golden State sa NBA Finals noong 2019. Natalo sila sa Toronto Raptors sa 2019 NBA Finals. Ngunit malaki ang tsansa ng Warriors na makuha ang ikatlong sunod na titulo kung hindi lamang na-injure sina Durant at Klay Thompson. Ang desisyon ni Durant na umalis sa Golden State at sumali sa Brooklyn Nets ay naging tampok ng maraming talakayan sa mga nakaraang taon. Lalo pa itong binigyang pansin dahil sa kakulangan ng tagumpay ni Durant sa kanyang mga team mula nang iwan ang Warriors, kung saan hindi pa siya nakakabalik sa Conference Finals. Mayroon ding kilalang issue sa pagitan ni Durant at Draymond Green sa huling season nila bilang magkakampi, na pinaniniwalaan ng marami na naging dahilan ng pag-alis ni Durant. Sa isang kamakailang panayam sa Le Batard Show, sinabi ng head coach ng Warriors na si Steve Kerr na kitang-kita kay Durant ang kagustuhan nitong umalis noon. Ang mga taon na iyon ay hindi kapani-paniwala, sabi ni Kerr tungkol sa kanyang panahon kasama si Durant. Gustong-gusto kong i-coach si Kevin. Sa tingin ko, sa huling taon niya dito, halata na gusto na niyang umalis. Nararamdaman namin iyon at iyon ang kanyang desisyon bilang free agent. Lahat ng ibinigay at dinala niya sa amin, magpasalamat kami magpakailanman. Tungkol sa kung paano niya naramdaman ang kagustuhan ni Durant na umalis, sinabi ni Kerr, "Malalaman mo kapag masaya o hindi ang isang tao. Halata sa lahat na si Kevin ay naghahanap ng bagong hamon. Gusto na niyang lumipat." Bagamat maaaring isa sa dahilan sa insidente kay Draymond Green kung bakit umalis si ni Kevin Durant, sinabi ni Steve Kerr nitong mga nakaraan na open pa rin silang makabalik muli ang 2 beses na Finals MVP sa Warriors kung gugustuhin nito. Makakabalik pa ba kaya si KD sa Warriors? Ano ang masasabi niyo mga kaibigan? Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track.